Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! God is good. Pray lang lagi. Hi mga ka-seasons, good morning. I-share ko sa inyo ang aking experience sa St. Luke Medical Center or SLEC sa Metro Manila. At magbibigay na rin ako sa inyo ng tips kung ano ang dapat gagawin at kung ano ang dapat dadalhin papunta doon sa St. Luke Medical Center. Kaya stay tuned hanggang sa huli para malaman nyo kung paano. Like, share, and subscribe my channel. Guys, kung naka-receive na kayo ng NO2 or NOOA2 galing sa US Embassy, pwede na kayong magpa-schedule sa medical nyo sa St. Luke Medical Center sa Ermita. Extension yan siya, St. Luke Medical Center Extension. So, sa Ermita yan. Kasi kalimitan, doon talaga sa Ermita yung medikalan papuntang USA, Canada o iba pang bansa. So magpa-appointment kayo doon sa ano nila, sa site nila. Tapos magbabayad kayo ng payment kung magkano ang bayad para sa medical examination. And then take note, dalhin niyo yung resibo niyo sa pagbayad niyo sa appointment niyo doon sa medical. Kasi sa gwardiya, hahanapin nila yung appointment mo. Bago ka papasok, hahanapin nila yung appointment mo sa guard. So magdala ka din ng ano mo. Kailangan dalhin mo talaga yung passport mo. Passport, 2x2 ID, appointment mo sa medical. Tapos magdala ka ng DS-160 kasi kailangan yan doon sa loob. Yung letter mo na galing sa US Embassy, dalhin mo din yan kasi kailangan din yan doon sa loob. So, lahat ng kailangan mong dalhin mo doon for sure para hindi ka mahirapan. Mayroon kang ipapakita sa kanila. Pagkatapos noon, pag andoon ka na, tuturo ka ng gwardiya kung saan ka pupunta. Kasi tatanungin ka naman noon ng gwardiya kung K1 ka ba, esposal ka ba, o ano yung gagawin mo. Anong gagawin mo sa loob. So, tutulungan ka ng gwardiya. Pagkatapos, pag nandoon ka na, magpa-picture ka muna doon sa loob. Pagkatapos mo mag-picture, hingian ka nila ng 2x2 ID. Kaya kailangan meron ka talagang 2x2 ID. Tapos, pagkatapos nun, mag-wait ka na doon sa counter, tatawagin ka nila, tapos tatanungin ka about your petitioner, tapos yung WAC number mo sa US Embassy, tatanungin nila yan sa iyo. Tapos yung passport number mo, kailangan dala mo yung passport mo. Pagkatapos noon, ituturo ka nila kung saan ka pupunta para magsimula na yung medical mo. Yung sa akin, nagpunta ako doon sa taas sa third floor. Pagkatapos sa third floor, ituturo ka rin nila kung saan ka pupunta. So, pagkatapos ng medical mo, ituturo ka ng ituturo nila hanggang matapos ka sa medical mo. Guys, natural lang sa atin na makabahan talaga during that examination. Pero ang payo ko, pray lang. Pray lang talaga lagi. Pray lang kasi iyon lang ang nakakatulong. Habang nandoon ka, pray ka na makapasa ka sa medical examination na magiging okay lahat yung examination mo. So mag-pray lang talaga lagi. Very helpful talaga ang prayer. Ito pa guys, may ibang nagsasabi doon na nagpapa-x-ray daw muna sila bago sila pupunta doon sa St. Luke. Kasi ang kalimitan naman talaga doon sa St. Luke guys, na ano talaga,
Sa X-ray talaga ang problema kasi lahat ng mga aplikante mostly sa X-ray talaga ang nagiging problema nila kasi sobrang delicate yung X-ray, makitaan ka lang ng konti, mag-sputum test ka na talaga. Kaya ang X-ray talaga sa St. Luke, yun talaga ang kinatatakutan ng mga nandoon na mga gumagawa ng gumagawa ng medical exam, yung mga aplikante. Yun talaga ang kinatatakutan nila, yung X-ray talaga. Pero guys, sasabihin ko sa inyo, ito ha, kahit na magpa-X-ray pa kayo doon sa labas, yung X-ray nyo doon sa labas sa ibang hospital, hindi iyan magagamit doon sa loob ng St. Luke Medical. Kasi guys, sa kanila pa rin ang masunod. Kahit na negative yung result mo doon sa labas, kahit na ipaglaban mo yan dyan sa loob ng St. Luke na negative ang result mo, hindi ka mananalo guys. Kasi once na makitaan kanila ng kahit konti lang talaga dyan sa baga mo, mag-undergo ka talaga ng sputum examination. Guys, ano ba yung sputum? Ano ba yung sputum test? Ang sputum test guys, yung dura mo yan. Ngayon, kung mag-undergo ka ng sputum test, 3 consecutive days, yung dura mo, ipasok mo doon sa 5 ml na bottle. Kailangang maka-produce ka ng 5 ml na dura. Ipasok mo doon. Kasi ititest nila yan guys kung may bakterya ba yung laway mo o kung may sakit ka ba sa baga. Kasi kung may sakit ka, mag-undergo ka ng 6 months medication at pagkatapos mag-exam ka na naman ulit kung nawala na ba yung sakit mo. Pero hindi ibig sabihin guys na na-sputum ka, may tuberculosis ka na. Nakitaan lang nila na may something dyan sa baga mo, kaya nag-undergone ka ng sputum test. Pero kung negative ka naman after 2 months, magiging okay din yung lahat, aprubahan din nila. Kaso nga lang guys, nagiging maiksi yung yung months mo sa visa. Instead na 6 months, nagiging 3 months kasi kumakain ka na ng 3 months doon sa pagpamedical mo. Tapos kailangan makapagpa-interview ka na kaagad doon sa US Embassy kasi 3 months na lang itagal mo. Kung makapasa ka, bigyan ka nila doon sa medical papers mo kung hanggang kailan yung paglipad mo papuntang USA. Guys, tips ko sa inyo, diba sa loob ng sputum examination, bigyan kayo ng bottle. Ganyan. Tapos, gagawin nyo, 5 ml, kailangang lagyan nyo ng dura doon sa bottle na yon hanggang 5 ml. So, ang gagawin nyo guys, pagkatapos nyo magdura, takpan nyo agad yung bottle para hindi makontaminate at yung bacteria hindi papasok doon sa loob ng bottle. So, kailangan pagkatapos nyong dumura, takpan agad. Tapos, mag-ano na naman kayo ng dura, mag-ipon na naman kayo ng dura, tapos ipasok na naman nyo ulit doon sa bottle, takpan na naman nyo para ang bakterya hindi papasok. Kasi may tendency din guys na kung naka-open yung bottle, hindi nyo tinatakpan, may tendency din na papasukan siya ng bakterya, magiging positive yung result niyo sa examination. Kasi ang dura, i-exam pala nila, nila yan, i-laboratory nila yung dura mo. Titingnan nila kung may bakterya ba. Kaya kailangan ingatan nyo
ingatan nyo yung ano nyo, yung battle nyo. Pagkatapos nyong dumura, takpan agad nyo. Takpan agad nyo yung battle para hindi mapasukan ng bakterya. Yun ang pinaka the best na gagawin. Kasi hindi kayo nag-iisa doon sa loob guys. Marami kayo doon. By boat kasi yan. Ikaw dito, may katabi ka din. May katabi ka. So lahat maririnig mo kung ano ang ginagawa nila. Makikita mo kung anong ginagawa nila. Kaya yung lugar na yun, hindi safe yun. Kasi lahat kayo, marami kayong gagawa doon sa loob ng isang lugar. Kaya kailangan maingat ka sa ginagawa mo. Pagkatapos mong magdura, takpan mo agad para hindi mapasukan ng bakterya yung battle. So, yun ang pinaka-the best na gagawin nyo guys. Bakit kailangan aabot ng 2 months yung cultivation ng bakterya sa sputum test bago sila magbibigay sa inyo ng result kung pumapasa ba kayo o hindi? Kasi guys, ang cultivation ng bakterya 28 days, kaya nagiging 2 months. So pagkatapos ng sputum exam nyo, mag-wait kayo ng 2 months bago mag-result. Pero ito tandaan nyo guys, wait pa lang kayo. May possibility na hindi kayo makapasa sa medical exam. Kaya kailangan pray kayo lagi. Kung alam nyo naman na healthy kayo sa sarili nyo, huwag kayo masyadong mag-alala. Pero hindi din talaga maiwasan na mag-alala din talaga kung ano ang result. Pero guys, may iba nga doon, 1 week tinawagan na. Kasi may nakitaan na sila doon na may bakterya yung laway nila. Ang iba naman, 3 days, tinatawagan na. Kasi may bakterya yung laway. Kaya huwag kayong pakapante. Pray lang talaga lagi habang waiting sa result. At saka guys, ito pa tandaan nyo, mayroon din doon 2 months. 2 months talaga 2 months talaga. Hindi siya natawagan, hindi siya mini-message. Tapos pagbalik niya doon, mag-undergo pala siya ng medication kasi failed siya sa sputum test. So, mayroon din nangyayari na ganyan. Mayroon din talagang nangyayari na ganyan. Sa loob ng 2 buwan, hindi natatawagan, tapos nag-undergo ng medication. Yun ang pinakamasaklap. Masakit sobra kasi nga yung expenses, yung gastos ng nag-petition sa inyo. Kaya kailangan talaga be healthy and be ready bago pupunta sa medical exam. Yan, tips ko sa inyo guys. Kailangan malapit lang kayo doon sa medical sleep para hindi kayo mapagod. Malayo pa yung lalakaran nyo. Mangupahan kayo doon. Maraming mga apartment doon malapit lang sa Slick Medical Center. May mga hotel doon. May bed spacers doon. Malapit lang doon sa medicalan. Kaya mag-book kayo doon malapit, walking distance lang. Huwag kayo sa malayo. Kasi pagpapasok kayo doon sa medical, syempre, imi-medical yung katawan mo. Kaya kailangang relax ka. Relax yung isip, relax yung katawan. Relax ka talaga pag magpa-medical ka para wala kang sabit. Tapos, isa pang tips guys. Ito, kung mag-undergo ka ng sputum examination, kailangang agahan mo guys. Agahan mo. Ang iba doon, 10 o'clock ng gabi, nagpipila na sila doon sa labas. Nagpipila na sila doon sa sa labas para sa sputum. Hindi na sila natutulog kasi paunahan yan guys. Kung mauna ka din makalabas. Kasi kung huli ka din makalabas kasi tatawagin yung pangalan mo doon sa loob. Tinatawag yung pangalan mo doon sa loob. Kaya kailangan talaga maaga.
agahan mo. 10 o'clock, pila ka na doon kasi marami nang nagpipila doon. Hindi makatulog yung iba sa kakaantay na mag-umaga na kasi papasok doon sa loob. Pero uunahin pa rin nila yung mga senior citizens. Pero pagkatapos naman ng senior citizen, ang naman nauna sa pila. So kailangan mauna ka talaga para mauna ka din makalabas. Ayan guys, tips ko sa inyo, kahit na probinsya na kayo, galing kayo doon sa probinsya o kung saang probinsya man kayo nang galing, probinsya o city man kayo. Mostly sa probinsya guys ha, huwag kayong magpakapanti na healthy naman ako, kasi gulay lagi kinakain ko, isda lagi kinakain ko, hindi naman ako kumakain ng mga chichirya, mga ganito. Huwag kayong pakapanti guys, kasi nga, delicate talaga, lalo na sa X3, napakahirap talagang makapasa sa X3, mostly talaga doon, sa slick na talaga, X3 talaga ang sabit, at saka mag-undergo ng sputum. Bihira lang ang makapasa doon guys, isa, dalawa, hindi nakakapasa lahat, kailangan talaga mag-undergo ng sputum. Kaya kahit nasabihin nyo sa sarili inyo, healthy naman ako kasi nga gulay lang at isda kinakain ko, tsaka umiinom ako ng maraming tubig. Kahit na konti na spot yan guys, mag-sputum ka talaga. Ito tips ko sa inyo kasi ito din yung ginagawa ko nung nag-sputum test ako. Mandergan din ako ng sputum examination. So, ito yung ginagawa ko. Number 1, mag-vitamin C kayo. Kailangan talaga mag-vitamin C. Kasi ang vitamin C, nakakatulong talaga yun sa baga, sa lungs. Nakakatulong talaga. Kahit anong vitamin C, basta magma-vitamin kayo. Number 2, uminom ng tubig. 8 to 10 glasses. Uminom kayo ng tubig, 8 to 10 glasses a day. Bahala na, ihi kayo ng ihi dyan, ihi kayo ng ihi, okay lang yan. Basta maihi ninyo yung mga dumi sa loob ng katawan nyo at magiging okay yung medical examination nyo. Okay lang na ihi ka ng ihi, okay lang na inom ka ng inom kasi para din yan sa'yo. Para din yan sa sarili mo, para pumasa ka sa medical exam. Tip number 3. Kumain ng green leafy vegetables. Kumain kayo ng green leafy vegetables kasi nakakatulong din yan. Kailangan, lang siya, yung lesser salt. Lesser salt lang talaga siya. Huwag muna kayong kakain ng mga mantikain kung pwede. Kasi, mamantikain, hindi din yan maganda. Kailangan yung lang muna, yung lawoy-lawoy lang muna. Ganyan lang. Tip number 4, kumain ng prutas. Kumain ng prutas, lalo na yung grapes, apple, orange. Kumain kayo niyan. Very good talaga yung grapes sa blood, sa pag-ayos ng flow ng blood sa katawan mo. Orange, apple, kain kayo niyan. Kumain kayo lagi ng prutas. Tip number 5, ugaliing matulog ng maaga. Matulog kayo ng maaga guys. Lalo na mag-medical kayo. Matulog kayo lagi ng maaga. Tapos relax niyo yung katawan niyo, relax niyo yung isip niyo. Yun, healthy lifestyle. Kailangan niyo ng healthy lifestyle bago kayo mag-medical. Hindi lang bago mag-medical, ugaliing magiging healthy lifestyle. Tip number 6, mag-exercise. Ehersisyo guys, importante talaga yung exercise. Inhale, exhale, para yung hangin sa loob ng baga nyo mapalitan ng magandang hangin. So, kailangan talaga yan na mag-exercise. Nakakatulong din yan para malinis ang baga. Kakatulong din yan. So, kailangan talaga lahat ng mga sinasabi ko sa inyo guys,
gawin nyo. Kasi para din yun sa sarili nyo. Pero kung alam nyo naman sa sarili nyo na healthy kayo, di okay. Wag lesser lang. At least alam nyo kung ano talaga ang pinaka the best na gagawin nyo. Tapos guys, kailangan talaga, baka naman gagawin nyo yun ito guys ha. 1 week before examination, 1 week before your medical, gagawin mo yan guys. No, no, no talaga guys. Wag na wag niyong gagawin yan. 3 months before medical examination or 6 months before medical examination, or kung magagawa mo 1 year while waiting for your petition na ma-approve, gagawin nyo na sa sarili inyo na magpakondisyon sa sarili inyo na hindi kayo kakain ng mga bawal. Gawin nyo na yan sa sarili inyo before sa medical exam nyo para wala kayong magiging problema pag araw na ng medical examination nyo. So ito na guys yung nangyari. Kasi ako nag-undergone ako ng sputum test after 2 months, bumalik ako doon. So yung sa akin January 2024. January 2024, bumalik ako doon sa medical. Doon sa SLEC, bumalik ako doon. Tapos sa pagbabalik pala, doon ako nakapila sa gate talaga, which is hindi dapat. So nag-wait ako doon, nag-antay-antay ako. Ang aga-aga kong napunta doon, nakaupo doon, pero hindi pala doon. Dapat pala doon ako magpunta sa gitna. Doon sa talaga sa may main entrance, papunta doon sa second floor sa taas. So pumunta ako doon ulit. Kinausap ko yung guardia na kung saan ba ako dapat pupunta. So binigyan ako ng instruction, pupunta daw ako doon sa second floor. Binigyan din ako ng number. So pagdating ko doon sa second floor guys, hindi ako nag-wait ng matagal doon kasi the good thing ito guys, a good thing na nangyari. Maaga akong pumila noong nag-sputum test ako, kaya sinasabi ko sa inyo, agahan nyo ang pagpila sa sa sputum examination nyo para pagdating na kuha na ng result, maaga din kayong tatawagin. So sa akin, good naman ang result ko, negative naman siya. So binigyan lang nila ako ng injection. Tatlong injection binigay sa akin. So ini-inject ako doon yung nandoon sa loob. Ini-inject niya ako, 3 injection, 2 sa kabila, 1 sa kabila. Tapos tinatanong niya kung sino yung petitioner ko, kung saang bansa ako pupunta, kung K1 visa ba ako, ganun tinatanong niya sa akin. So nagiging okay naman. Tapos pagkatapos noon, sinasabihan niya ako pupunta doon sa baba. Wait ko yung CD ko. CD result. May ibibigay kasi sila doon sa baba CD at saka yung papel mo sa medical para dalhin mo dito pag halimbawa mag-apply ka na ng trabaho, ipapakita mo yung CD mo na wala kang na clean yung lungs mo, wala kang tama sa baga, pumasa ka sa examination. At saka merong vaccination ka na may vaccination ka na. Yun lang. Yun lang mapapayo ko sa inyo guys. Be healthy kung papunta na talaga kayo sa medicalan. So prepare yourself. Kailangan talaga alagaan niyo yung mga sarili niyo para wala kayong dapat alalahanin pag nagpa-medical kayo. So yun lang guys. Subscribe my channel. Bye for now.